busy. Guys, good morning! So today, our first day here in Quezon City. And this is our first almusal. So meron kami mga special na request kay ate. So for now, what's our ulam, guys? What's our ulam? Tocino. Tocino. That's Pampanga's best tocino. Meron tayo ditong meatloaf. We also have egg. Meron tayo ditong napakasarap na suka na mayroong kalamansi, bawang, at sili. Paminta dito, tsaka asin? Wala, ganyan lang. Laban na yan. Tapos syempre yung pangbato nating kanin. So, paborito, pambansang ulam na walang-wala na ito sa Canada. Meron man, sobrang mahal, di natin afford. Tapos yung meatloaf, marami naman ito sa Canada. At may pa-luncheon meat din tayo sa Canada. Pero masarap din to sa breakfast. At ito yung mga colleagues natin, guys. Say hi to the vlog! Hello! Huh? What can you say? Sabi mo, kain na tayo, guys. Kain na tayo! Yay! Sabihin mo, Merry Christmas! Merry Christmas! Chan, what can you say about your breakfast? This is delicious. Delicious? Yes. Day 3 day 2. Day 2 pa lang. Day 1 yesterday eh. Day 2 of our vacation here in Quezon City. We're going to the store of our mother and our father. Fatherland. Kukuha lang naman kami ng pandesal. Tapos gusto lang makita ni Aki yung tindahan ng mama at saka papa. Tapos bumili kami guys ng what we buy? What is that? Suman. Budbud daw yan in Bisaya. Ashin is there walking. How long? 8 minutes. 8 to 10 minutes walk. Pero chill lang kami guys. So nandito kami ngayon sa Quezon City. Ito na yung tindahan ni Mama. Si Aki ang nanggising sa amin. Gusto niya talagang pumunta dito. Ayan. Ki, nakita mo na. Good morning, baby. Hello guys! First day again here in the Philippines. Tapos na kami mag-breakfast. Oh my God, look at the traffic. Oh no. Look at Aki. Grabe, this is it. We're really in the Philippines now. Tignan nyo guys. Ang traffic. Yan ngayon ang kasalukuyang nagaganap dito. We're here in Quezon City. Nasa Tandang Sora pa lang kami area. We're heading to where? Trinoma. Oh, we're heading to Trinoma. And for today's video, taking over our driver for today is Kuya Aaron together with Ate Dada here. Akila and Ashane is there. My others, the pretty sister is in the back. And Cheska is in my side. So papunta kami ngayon sa Trinoma. I don't know what Kuya Aaron will do there, but we're just going to follow him. And Akila wants to see what kind of mall we have here in the Philippines. And after that, we will do groceries. Sasama namin kayo guys. Don't you worry. So, ito ang eksena dito sa ano to? Luzon? Sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Oh my gosh. See? That's the way how the drivers communicate with each other here. Yeah. Horning. See that? Do you hear that? Shucks! Sabi ni Aki, shucks! So guys, nasa Pilipinas na talaga kami. Welcome to the Philippines! So mamaya na ulit guys, pagdating namin sa Trinoma. Hi guys! Welcome back again to our vlog. Nandito kami ngayon sa Trinoma. So, sinamahan namin yung ate namin na meron silang sinusukat na damit. So, first time namin ulit ngayon dito mag-malling. First time din ni Aki makita ang Trinoma Mall. And, magme-merienda muna tayo guys. Hanapin natin yung paborito nating Turks. Iikot namin kayo sa Trinoma, baka na-miss nyo na. Guys, nahanap namin yung Turks ito sa Trinoma. Unang gastos. Tignan natin kung magkano na ngayon. Ang Turks, oh my God. Look, pwede mong i-zoom ha. Tignan nyo guys yung Turks ngayon. Oh.
85.90, 135 samantala. Oh my god, ang mahal na niya, guys. Tignan natin kung magkano. Ito yung una nating palabas ng pera. Simula nung dumating kami kagabi. Una naming gala, Trinoma. Bumili kami ng buko juice. Ito ay 85 pesos na. Sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. 85. So, nasa $2. $2 isang ganito. So, mahal na talaga kahit sa Pilipinas. Andito kami ngayon How about sa... the taste? What's the taste? Let me see. It's cheap. Not really. Ano? Not sweet. It's normal, like, it's just a normal buko fresh, no? Ang bill natin ng 4 na Torx ay 400 with extra cheese. $10. So, 400 pesos for 4 Turks with extra cheese. Guys, sobrang na-miss ko to. Oh, that's my favorite snack. I guess before, it's still affordable pa. Pero ngayon, siguro, ang mahal na talaga. Ito ay 320 dalawa. 160 pesos ang isa. Yeah. So total of 320. Ito ay avocadoria. Para siyang ano ba to? Mabenta daw to. Smoothie or whatsoever Fresh avocado inside. dessert. Tingnan natin kung worth it yung 320 natin. Guys, tapos na kaming kumain. So, pinakita ko na kay Aki kung gaano kaganda yung mall dito sa Pilipinas. So, ito yung mga na-miss natin. Kami ngayon sa supermarket. Mamimili kami ng grocery. Then, we're gonna update you kung magkano yung magiging bill natin at saka gaano na ba kamahal dito ngayon sa Pilipinas. Ito na kami sa mga sabon. Sabon na panglaba. Grabe, mahal. 500. 99. So, ito guys, hinihiwalay muna namin lahat ng mga delata tsaka yung mga debote. Magdadalawang tray muna kami kasi medyo madami na yung napamili namin. So, sabi ko sa kanila, hindi na kami ni Aki nakapagpapackage. So, sobrang busy. At parang matatalo din kami sa tax. So, tatry ko pa rin siguro baka sa susunod na taon na. Pero ngayon, sabi ko sa kanila, bibili na lang muna kami sa mga supermarket dito sa Manila. At ito nga, ang sabi ko sa kanila, it's either Landers or SNR. Kasi halos same lang naman yung brand nun sa Costco, sa Canada. Pero, nagsuggest yung mga sisters ko na baka pwedeng sa Pure Gold na lang. Alam nyo guys, isa sa mga pinaka-na-miss namin tuwing umuwi ng Pilipinas ay ang simpleng pamimili ng grocery kasama ang pamilya. Ngayon, finally, kompleto kaming magkakapatid. May kulang pala kaming isa yung panganay namin. At sama-sama kaming mamimili dito sa Pure Gold. So, isang buwang bakasyon ang binigay namin sa sarili namin bilang mag-asawa matapos ang mahabang panahon ng pagtatrabaho sa Canada. Kaya ngayong nandito kami sa Pilipinas, gusto naming sulitin bawat sandali, lalo na yung simpleng moment sa sobrang mahalaga. Pinili namin mamili dito sa Pure Gold dahil bukod sa sobrang lapit lang neto sa bahay, talagang ramdam mo yung tipid mula sa bigas, delata, snacks hanggang sa pang-araw-araw na pangluto. Halos kompleto na lahat, hindi mo na kailangang lumayo pa. Masaya kasi may kanya-kanya kaming kinukuha, yung iba puro pang ulam, yung iba naman pang merienda, may mga pagkakataon pa na nagtatawanan kami kung sino ang may mas maraming kinuha o kung ano ang pinaka-miss namin kainin habang nasa abroad. Pero ako guys, pinili ko talaga yung mga pagkain na sobrang crave ako at hirap na hirap akong bilhin sa Canada sa sobrang mahal. Like mga tocino, mga tender juicy, yung mga meatloaf, yan talaga yung mga priority ko. Yan yung unang gusto kong kainin for the entire week. Iba pa rin talaga yung grocery shopping sa Pilipinas. Parang bumabalik ka sa pagiging simple. Walang rush, walang pressure. Enjoy lang. Lalo na kapag kasama mo ang mga pamilya mo. Pero guys, syempre nabigla ako kasi dito sa cashier sa Pilipinas, parang medyo natatagalan Lahat ako ng sa grocery service nila. natin nasa 13,000. Sa Canada kasi, sanay tayo na maayos, tahimik na grocery stores. Pero dito sa Pilipinas, may ingay, may tawanan, This one until there.
na nasa bahay na talaga Mga kami. daily necessity lang. So, habang naglalakad sa bawat aisle, hindi lang grocery. Ha? Siyempre, hindi mawawala yung mga kwento. Ba't ako? Kuya Aaron. Convert ito ano? How much? So, inabot tayo ng 1,797.27 for 31 liters. With 56.75 per liters. How much in Canadian? Tatanungin ka kung ilang liter, Divide 40. magkano, sila na yung bahala. Minsan nga Let's say lilinisin pa around yung windshield $40 check something. yung lamis. $40, Tapos one may full kasama tank. ngiti at salamat May, po. may laman pa Simple, ng pero konti ramdam mo yung talaga yung service. gas tank kanina. Sa Canada So, naman, ibang-iba. not bad. Lahat ay How many liters self-service. can accommodate? Ikaw ang pipila, ikaw ang magpapump ng 44. gas, ikaw ang magbabayad. So, nasa walang $44 tutulong, Canadian. walang small talk. Which one is cheaper? Efficient siya, yes, pero Same, no? diretso lang, walang interaction. This one is Pagdating almost the naman same. sa Or it's presyo, more ramdam din expensive talaga here. ang kaibahan. Dito It's sa more Pilipinas, expensive pala. ang gas ay roughly nasa 60 pesos hanggang 75 pesos per So liter. guys, nandito kami Depende sa sa Petron. lugar at sa gas Magpapagas kami. station. Na-miss nyo Sa ba Canada to? naman, kapag kinonvert sa pesos, Napakadaming umabot nag-a-assist. ito ng around 90 pesos hanggang Sa Canada, do it on your 210 per own. liter. Dito you Minsan, mas mataas dito you pa, do lalo need na to kapag go tumataas ang out presyo ng Di ba langis. dito madaya? Kaya kahit sabihin to get natin the mas mataas nozzle. ang Kaso sahod nga sa daw Canada, guys, ramdam mo madaya rin naman. talaga ang langis doon. Lalo na kung araw-araw Ayan, kang na-miss nyo ba nagdadrive yan? pagpasok ng trabaho. Dito sa Pilipinas, bukod sa mas mababa ang presyo, ramdaman Diba? mo yung human touch. Kahit sandali So, ka isa lang to sa huminto mga para na-miss magpagas, na- parang na-miss may namin. konting pahinga, may konting kwento, may simple Diba? connection. Maliit Ano na pa? bagay lang to, 53. pero How much? dito mo makikita 55 yung per gas. 56 Sa abroad, lahat per mabilis at practical. Sa per Pilipinas, liter. may oras. So, tignan Mas natin may kung makakapagkano pakiramdam tayo, tapos at convert may- natin into mas may Canadian. puso. Kung ano At yung bilang mas mga murang umuwi galing Canada, magpagas, minsan sa mga dito o ganitong sa Canada. sitwasyon mo talaga marirealize kung bakit masarap umuwi. Yeah. Hindi dahil Nag-video ko. perfecto ang lahat. Kaya nga kundi guys, dahil sa mga na-miss nyo ganitong ba to? maliliit na bagay na nagpaparami. Eh, sabi mo pa naman, madaya. Sa Yari ka kayo sa mga Petron. Yun lang. Salamat sa panonood.